Hi guys! Huwag kayong magugulat sa itsura ko kasi sabi ko nga pag walang ginagawa, learn something new. So, nagtatry ako mag-makeup. So, eto na galing sa face ko. Anyway, this video will be all about the pros and consequences of working abroad. So, what are the consequences, guys? So, unang-una for me is, na sa list ko is the homesickness. So, yun. Number 2 is, you will be on your own. So, pagdating mo, wala kang food, ikaw gagawa, ikaw magluluto, ikaw maglalaba, ikaw lahat. Number 3 is new surrounding, syempre. So, bagong mga tao, bagong pakikisama. Unang-una is sa bahay. Maswerte ka kung may kamag-anak ka na titirhan dito. Pero sa case ko kasi, pumunta ako dito, wala akong kamag-anak, friends lang. So, yun nga, sa previous video ko nasabi ko na una is tumira muna ako sa friend ko. So, nung nakahanap na ng work, lumipat na rin ako, nagbukod na ako. So, yung mga kasama ko sa bahay, hindi ko sila friend, hindi ko sila kakilala. Naging close ko na lang sila in a long run kasi 3 years na kami magkakasama sa bahay. So, parang naging small family na kami dito sa Singapore. Number 4 guys is yung work. Kasi working sa Pinas, tsaka working dito is magkaiba ng approach. Dito kasi, ewan ko lang kung sa case lang namin, pero dito kasi is kailangan alam mo lahat. Hindi lang isang bagay yung binibigay sa'yo. Hindi lang yung in-applyan mo yung dapat na alam mo kasi may mga times na may mga papagawa sa'yo na parang, parang mapapaisip mo na, hindi naman na under sa trabaho ko yun, diba? Pero, yun, ganun dito, guys. Number 4 is new surroundings. Magko-commute ka, syempre hindi mo alam yung lugar, so, ready ka nang mawala-wala, ganun. So, yun lang ang sa tingin ko is disadvantages for me. So, on a brighter note, doon naman tayo sa mga advantages of working abroad. Unang-una is, syempre, lalaki yung salary mo compare sa sinasahod mo sa Pinas. So, times 2 or times 3 or times 4 yung sahod mo. So, meaning, magkakaroon ka na ng savings. Mabibili mo na yung gusto mong bilhin. And yun, makakapag-provide ka na para sa family mo. Number 2 is magiging independent ka. Matututo kang tumayo sa sarili mo, lalakas loob mo, and matututo kang mag-isama sa iba't ibang tao. Number 3 is magiging open-minded ka. Makikita mo kasi yung iba-ibang kultura, iba-ibang tao, iba-ibang races. So, matututo kang i-adapt yung surroundings nila. So, in a way na magiging open-minded ka sa mga bagay-bagay. Number 4 is, if swerte ka, makakapunta ka sa iba't ibang countries kasi karamihan ng company dito is nagpapa out of the country ang mga outing-outing kasi maliit lang naman ang Singapore, so wala na ganun mapuntahan. So, mostly out of the country. Like dito sa akin, dalawang countries na yung napuntahan ko in a span of 3 years. More than 3 years na ako nag-work sa company na to. Same company, kung yung pagpunta ko ng Singapore, siya na yun, di na ako umalis. And may share din pala ako sa inyo guys, kasi may mga countries na ako napuntahan dahil sa work ko. Back in the Philippines, 2007, nakapag-Dubai ako kasi that time, yung company namin na yun is outsourcing siya ng Japan, Shimizu Japan. So, that time, may project sa Dubai, which is the Palm Jumeirah, yung punong nakaganon sa dagat. So, that time, nangailangan sila ng draftsman. So, dalawa kami, pinadala ng company namin doon for 2 months para tumulong. So, yun yung first country na napuntahan ko dahil sa work. Then, second is 2010. Kapunta naman ako ng China. Under naman yun ng ibang company. Lumipat na ako doon ng ibang company na. So, that time naman, yung company na yun is trading. So, nagbebenta ng mga construction supplies. So, that time, may mga supplier na nag-i-sponsor na mag-training abroad. So, pinadala ako doon, kasama ako doon sa pinadala. So, 1 week kami sa China, nag-aral kami about tiles. So, paano mo ma-differentiate yung ceramic tiles sa porcelain tile. Then, third is 2012, same company. Pinadala naman ako dito sa Singapore. That time kasi is may i-introduce na new product sa Philippines. So, sila yung magiging first distributor nun. So, it's all about the adhesive, thin sheet adhesive, meaning mga 3mm to 6mm lang yung adhesive. So, yun. Pinadala kami dito para mag-training about dun sa product na yun, tapos makita paano ginagawa.
Then, fourth countries is under na dito sa work kong to. Dito sa company na to sa Singapore. 2014 ata yun. Nag-China naman kami. Beijing, China. Yun naman is, wala lang. Ano lang yun. Company outing lang yun. So, 1 week kami doon. Free lahat. Then, fifth is lately lang. Nung February naman, pumunta kami ng Korea. Sa Seoul, Korea, Jeju, and Busan. So, 1 week yun. Under na ulit ng company. All expense paid. So, yun yung kinaganda, guys. And may nagtatanong din pala kung ikakayaman daw ba ang pagsi-Singapore. Anyway, guys, pag-abroad naman talaga is ikagaganda ng buhay natin. Pero depende pa rin sa atin yun. Depende pa rin depende in a way kung paano tayo mag-save para sa sarili natin, para sa future natin. So, kahit naman siguro sa ang bansa kang magpunta, giginhawa talaga ang buhay mo. Depende yun sa'yo. So, yun guys. Sana gusto nyo tong video na to. Don't forget to subscribe and like this vlog. So, thank you for watching. God bless. See you on my next vlog. Bye.